Kinakailangan ba daw na meron kang sariling sasakyan kapag andito ka na sa New Zealand? At yan naman ang pag-uusapan natin for today's video. Ni hao, konnichiwa, ako si Pam, factory worker dito sa New Zealand. At ang sagot ko nga ay depende syempre sa preference mo. Dahil kung ako ay tatanungin ay nakakasurvive naman ako kahit na nagko-commute lang ako. Syempre, advantage pa rin ang merong sariling sasakyan kapag andito ka na sa New Zealand. Dito nga pala ay kahit bago ka pa lang ay makakuha ka na ng sasakyan. Di mo na kinakailangan ng pagkarami-raming cheche-bureche na kagaya sa Pilipinas. Just provide proof of income lamang or yung payslip. Kung nakakaluwag-luwag ka naman, pwedeng i-cash mo na ito. Napaka-reliable din ang transportation dito. Dahil through the use of online apps, pwede mo na matrace yung time schedule ng mga public transportation dito. Kagaya na lamang ng bus, trains, and ferries as well. Pamilya namin, isa lang ang may sasakyan at yan ang aking Diyosawa. Healthcare assistant siya at everyday iba-iba ang schedule ng location niya. Bukod sa iba-iba ang location, iba-iba din ang oras ng pasok niya. Meron nga lamang oras ang public transportation dito. Pero kahit na mapa-night shift ka pa, meron naman tayong tinatawag na Uber. Tatanungin niyo ako kung safe ba ang Uber. Sa loob na isang taon na pagko-commute ko, lalo na kung meron kaming overtime, masasabi kong safe naman. Nga pala, afternoon shift ako. 4 p.m. to 12 midnight ang time ko at kung meron kaming overtime ay inaabot ako ng 2 a.m. Paghataw sa overtime ay inaabot naman ako ng 4 a.m. Kaya ang pagkakaroon ng sasakyan dito ay talaga namang masasabi mong necessity at hindi luho. Dahil ang pagkakaroon ng sasakyan dito ay malaking tulong talaga, lalo na kapag in case of emergency. Kung kamusta naman ako bilang machine operator, yan naman nating tatalakayin for the next vlog. God bless everyone! Bye!